Heavy traffic ang sanhi ng road rage. Ito ang paniniwala ng aking katotong Pastor Al Pedroche, manunulat at kolumnista ng Philippine Star ngayon. Sa kanyang sinulat na nalathala na may petsang January 22, 2024, ganito ang nilalaman. And I quote, "Naniniwala ko na ang dahilan kung bakit may mga nangyayaring road rage sa lansangan ay ang kawalan ng disiplina ng ilang motorista at ang mabigat na daloy ng trapiko. Gusto raw ng Land Transportation o LTO na isailalim sa psychological exam ang mga kumukuha ng lisensya upang tiyaking sila'y mentally fit para magmaneho. Sa tingin ko, kahit matino ang isip ng mga motorista, mag-iinit talaga ang ulo kung maiipit sa trapiko, lalo pat nagmamadali ka, papaano? Kung may negosyanteng tutungo sa importanteng transaksyon na maaaring makansila dahil sa naipit siya sa traffic, tiyak magpupuyos ito sa galit. At papaano rin kung may pasyenteng dadalhin sa paggamutan tapos sa gitna ng heavy traffic ay may sisingit bigla sa daraanan? Sino ang hindi mag-iinit ang ulo? Kaso, may ibang maikli ang pasensya kaya humahantong ito sa mainitang pag-aaway at kung minsan ay patayan. Nakipag-usap na raw ang LTO sa Philippine Medical Association hinggil sa pagtutulungan ng dalawang ahensya kaugnay ng psychotest sa mga drivers. Palagay ko, maraming proseso ang daraanan niyan. Malamang kailanganin pa ang isang legislation ng Kongreso dahil masalimuot at kontrobersyal na usapin ito na malamang tutulan pa ng marami. Noong nagmamaneho pa ako, kahit pasensyoso ako ay umiinit pa rin ang ulo ko sa mga kasabayan kong motorista sa daan na mapanlamang at reckless magmaneho. Pinagpapasensyahan ko na lang dahil alam kong walang kahatungang mabuti ang makipag-away. Mas epektibong paraan para mabawasan ang road rage ay ayusin ang flow of traffic para walang motoristang naaabala at walang mag-iinit ang ulo. Iyan ang kabuuang sinulat na opinyon ni katotong Pastor Al Pedroche ng Filipino Star ngayon. Alam ninyo mga katoto, iyang road rage na yan, mga away sa kalsada dahil sa nagkagit-gitan sa trapiko, ay hindi lamang naman dyan sa Pilipinas nagkakaroon ng ganyang uri ng problema. Halos lahat naman ng mga maunlad na bansa sa buong mundo ay may kahalintulad din ng ganitong mga sitwasyon. Maging dito sa Amerika, ang mga pangunahing lansangan ng mga lungsod dito, tulad ng New York na noong 2003 ay natagurian ding the worst traffic in the USA. Ikalawang worst city sa trapiko ay ang Los Angeles, California. Sinundan ito ng Boston, Chicago at Washington, D.C. Maging dito man sa Las Vegas, Nevada, dahil sa laki na ng populasyon at sa dami ng mga sasakyan ay nagkakaroon din ng pagsisikip ng daloy ng trapiko sa mismong mga malalawak na 6 to 7 lanes na freeways. Lalo na tuwing araw ng Biyernes, dagsaan ng mga parating dito sa Las Vegas ng mga biyahero mula sa iba't ibang state. Yung mga nanggagaling sa California na papasok ng Las Vegas Freeway IP-50 North, usad pagong din ito. Lalo na yung papauwi na mula dito sa Las Vegas to Los Angeles, California sa araw ng linggo pa lamang ng umaga ay halos hindi na gumagalaw ang mga sasakyan. Nagmimistulang parking lot na ang 6 na lanes ng Freeway IP-15 South sa dami ng mga sasakyang tumatakbo sa lansangan. Kung tutusin, ang biyahe from Las Vegas to Los Angeles ay 3.5 hours o to 4 hours na biyahe lamang ito sa normal na takbo ng mga sasakyan. Subalit, dahil sa dami ng mga sabay-sabay na mga sasakyan tumatakbo sa freeway, aabutin ka ng halos 10 oras hanggang 12 oras sa kalsada bago mo marating ang iyong destinasyon. Saganang akin, sang-ayon ako sa mga sinabing ng ating katotong Al na upang maiwasan ang road rage o away sa kalsada, una, ayusin ang daloy ng trapiko. Pag-aralan ng mabuti kung paano maiiwasan ang araw-araw na pagsisikip sa daloy ng mga sasakyan sa mga lansangan. Umiinit ang ulo ng mga drivers dahil sa problema ng usad pagong ng mga sasakyan sa lansangan na kung minsan ay nagiging sanhinga sa pagkakaroon ng away dahil sa pag-uunahang makaungos sa salasalapat na daloy ng mga sasakyan. At marahil, dapat ding isailalim sa driving seminars ang mga drivers ngayon. Isa lang sila ng parang refreshers course at gayon din ang mga kukuha ng lisensya. Bago ito maisyuhan ay dapat na ituro ang tamang pagrespeto sa mga batas na lansangan at idikdik sa kanilang kaisipan ang kortesiya sa lansangan at ang pinakamahalaga ay ang ibayong pag-iingat sa pagmamaneho.